Kristo ay muling nabuhay, nanait sa kamatayan, kaya't pinamamatay. Alleluia, Alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nanait sa kamatayan, kaya't pinamamatay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sino ba sa atin ang ayaw ng masayang buhay? Sino ba sa atin ang ayaw na magkaroon ng positibong karanasan? Sino ba sa atin ang ayaw pagpalain? Tayong lahat, ninanais natin yan. Ang maging masaya, ang maging pinagpala, ang maging mas mabuti ang ating karanasan ngayon kaysa sa kahapon. Pero kailangan nating maunawaan para tayo ay sumaya, para maging mas mabuti ang ating nararamdaman. Yan ay nag-uumpisa sa ating kalooban. Kaya naman, lumapit tayo sa banal na misang ito na may pagpapakumbaba at magtiwala tayo sa gabay ng mabuting pastol na tayo ay dadalhin niya sa mas magandang kalagayan. Tayo'y makinig sa Kanya dahil tuturuan niya tayo kung paano tunay na maging masaya, payapa at malaya sa buhay na ito. Sa mga pagkakataon na kung saan narinig natin ang tinig ng mabuting pastol, pero lumihis tayo ng daan, lumayo tayo sa Kanya. Ginawa lang natin ang sarili nating kagustuhan. Pagsisihan natin ito, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang Kanyang awa para makita tayo muli maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan, sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, binangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kami sinagip mo sa pagkaalipin ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari
buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Joppe at nananalangin ng magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Subalit sinabi ko, "Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itunuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Joppe at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng inyong sambayanan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagbaba nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos?" Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabig ako sa Diyos, Diyos na buhay. Walang iba, kailan kaya maaaring sa harap mo'y sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo'y pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik. Sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Iyamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.
Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay na mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas. Kapag nakikitang dumarating ang asong gubat, iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ko ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungan na ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong binibigay. Mayroon akong kapangyarihan, ibigay ito at kunin uli. Itong utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Mga kapatid, hindi ko po alam kung napansin nyo rin ito. Halimbawa kapag kumakain ka at nagkaroon ka ng tinga sa iyong ngipin. Kapag merong naipit sa ngipin mo, halimbawa hibla ng baboy o butil ng mais, di po ba hindi kayo mapakali? Paulit-ulit binabalikan ng dila mo yung isang ngipin na yon na may tinga. Amen? At nakakapagtaka lang po kasi meron ka pang 32 na iba pang ngipin, pero bakit dun ka lang nakatutok dun sa ngipin na may tinga? Kasi may mali. Kasi may dumi. Kasi merong discomfort. Kasi merong problema. At ganun din po sa buhay natin. Minsan, merong 20 na bagay na napakagandang nangyayari sa iyong buhay. May pamilya ka, may katrabaho ka, may pagkain ka, may bahay ka, may pera ka naman, may kaibigan ka. Pero dahil merong iisang problema, bakit doon lang nakafocus yung isip mo? Paulit-ulit mong tinatanong, bakit ako ang may problema? Bakit ako, Panginoon? Meron naman pong taong napakabuti sa'yo 10 beses ka nga tinulungan. Pero isang beses lang na meron siyang masamang nasabi sa'yo, yun na yung palagi mong paulit-ulit na inaalala. Di po ba? Nakalimutan mo na yung maraming kabutihan na ginawa niya sa'yo at naka-zoom in ka lang dun sa kanyang pagkakamali, dun sa isang kasalanan niya sa'yo. Minsan sa buhay mo, meron kang 50 na achievements. Marami ka nang nagawang mabuti. Pero kapag nabigo ka, minsan, kapag nagkamali ka ng isang beses, dun ka na lang nakapako. Sinasabi mo, ang sama-sama ko. Bakit ko nagawa yun? Nakakaya naman ako. Mga kapatid, ang tawag po dyan ay the negative bias of the mind. Natural po sa tao, minsan ang tumutok sa mali kaysa sa tama. Minsan naaalala natin yung sakit kaysa sa mga biyaya. Kaya lang, ito madalas ang nagiging ugat, bakit hindi tayo masaya?
Pero meron pong mabuting balita. Pwede nating baguhin ang pag-uugali nating ito. Pwede nating turuan ang ating isip na hindi tumingin palagi sa problema, kung hindi bigyan ng oras at panahon ang mga biyaya na pinagkakalob ng Diyos sa atin. At ang tawag po dito ay positive reframing. Parang kapag kumukuha ka ng picture gamit ng iyong cellphone o camera, kapag pangit yung larawan, kapag hindi ka nagagandahan, anong gagawin mo? I-focus mo ng mabuti o maghanap ka ng ibang mas magandang tanawin. Hindi po ba? Ito po ang nangyari sa unang pagbasa. Narinig natin mula sa gawa ng mga apostol. Nung una, ang mga Hudyo, tinitignan nila mga Hintil bilang marurumi. Hindi daw po sila karapat-dapat, hindi sila kasama. Iisa po ang nakikita nila, yung pagkakaiba ng mga Hudyo at mga Hintil. Pero binigyan ng Diyos ng pakitain o vision itong si San Pedro. Sabi ng Diyos sa kanya, "What God has made clean, you shall not call profane." Ibig sabihin, yung tinatawag mong mali, hindi yan tinatawag mali ng Diyos. Yung tinanggihan ng mga tao, tinatanggap minsan ng Diyos. At dito po, nagbago ng pananaw si San Pedro. From negativity to grace. From rejection to acceptance. From limitation to expansion. Nagkaroon ng positive reframing itong si San Pedro. Hindi niya na nakita yung mga Hintil bilang mga problema. Nakita na niya sila bilang mga biyaya galing sa Diyos. Mga kapatid, ganito rin po ang paanyaya para sa atin. Bakit kaya hindi tayo masaya minsan? Kasi nakafocus ka palagi dun sa mga tinga ng buhay mo. Hindi po ba? Baka nakatingin ka lang sa iisang problema, sa iisang pagkakamali, sa isang taong nakasakit sa'yo. Pero nakakalimutan natin, meron ka pang 32 na ngipin na buo. Di po ba? Meron ka pang 20 na biyaya na natanggap mo sa may kapal. Meron ka pang 50 na naging achievements, kabutihan, na yung nagawa sa iyong buhay. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, saan ba nakafocus ang isip mo? Sa mga sugat o sa mga biyaya? Sa mali o sa awa ng Diyos? Mga kapatid, tandaan po natin ito. Ang hindi binibitawan ng isip mo, hindi makokontrol ng puso mo. Amen? At kung hawak mo ay negativity, hindi ka talaga magiging masaya. Amen? Kaya ngayon, matuto po tayo kay San Pedro. Kung anong binigay ng Diyos, tanggapin mo. Kung anong binasbasa ng Diyos, huwag mong husgahan. At higit sa lahat, kung anong binibigay na biyaya ng Diyos sa'yo, doon ka palaging tumingin. Nang po minsan, meron pong tumawag na isang follower natin sa akin, isa pong sumusubaybay sa ating mga online mass, siya po ay taga-Australia. Pagkasagot ko pa lang po sa aking cellphone, narinig ko umiiyak na ito pong tao. At tinanong ko siya, ano pong problema? At sabi po niya, "Father, na-diagnose po ako ng Alzheimer's." Tahimik po sandali at naramdaman ko po yung bigat ng kanyang pinagdadaanan. At tinanong ko po siya, "Bakit po kayo malungkot?" At sumagot siya, "Father, how I wish I could have done more for my children." At sabi ko, "Bakit po? Hindi niyo po ba napagtapos sa pag-aral yung mga anak niyo?" At sumagot po siya, "Napatapos naman po, Father. Nagtatrabaho na nga po sila eh. Meron na po silang pamilya. Pero sana po, Father, mas marami pa akong magawa, maitulong sa kanila." Mga kapatid, pansin niyo po, hindi siya umiiyak dahil doon sa sakit niya. Umiiyak siya dahil nakafocus lang siya doon sa mga hindi pa niya nagawa. At nakalimutan niya yung mga mabubuting nagawa na niya. Di po ba? May negativity bias ang taong ito.
Kaya sabi ko po sa kanya, alam niyo po, hindi po mahalaga yung hindi niyo pa nagawa. Wala pa yun eh. Ang mahalaga, may nagawa na kayo. Amen? Pasalamatan niyo po yon sa Diyos. Kasi hindi naman po lahat ng magulang kaya nilang mapagtapos yung kanilang mga anak. Napakapalad niyo, isipin niyo, kayo nasa Australia, kayo nasa ibang bansa, habang yung mga ibang kababayan natin gustong mga ibang bansa, hindi nila magawa-gawa. Be thankful for the many graces that you have already received from God. Be thankful because you have something to give. Pero hindi pa po natapos umiyak yung tao. Sabi niya, Father, paano po pag nawala na ako? Paano po yung aking mga anak? Sino pong gagabay sa kanila? At dito ko po sinubukang baguhin yung pananaw niya. Ang sabi ko po, alam niyo po, tandaan niyo ito. The greatest gift that you can give to your children is not a comfortable life, but a strong life. Ulitin ko po yan. The greatest gift that you can give to your children is not a comfortable life, but a strong life. Kasi hindi mo sila pinalaki para lang maging dependent sa'yo. Pinalaki mo sila, anong pag-asa mo? Para pag wala ka na, tumayo sila sa dalawang paa nila. Minsan, ang kahirapan, tinuturuan tayo ng lakas. Minsan, ang pagsubok, hinuhubog ang ating karakter. Kung palagi nyo pong bine-baby yung inyong mga anak, pagkatanda-tanda na sila, mas kawawa sila pagdating ng dulo. At sabi ko pa po sa kanya, baka kaya binigyan po kayo ng sakit ng Diyos. Hindi po para parusahan kayo, kundi para turuan kayong magpahinga. 68 years old na po itong aking kausap. Gusto pang magtrabaho. Sabi ko, mag-retire na kayo, mag-relax na kayo, magpahinga kayo. Binibigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na hayaan nyo yung mga anak nyo. Sila naman. Tapos na yung parte nyo. Bigyan nyo ng pagkakataon yung mga anak nyo, tumayo sa dalawa nilang paa. At dito po napatahimik yung aking kausap. Tapos narinig ko po, humihinga po siya ng malalim at maya-maya nagpasalamat po. Hindi man po nagbago yung sakit niya, pero meron pong ibang nagbago, yung pananaw niya. Amen? Pag nagbagong pananaw mo, pag nagbagong pag-uugali mo, sapat na yon para magbago ang buhay mo. Amen? Mga kapatid, minsan, hindi mo namang kailangan ng bagong sitwasyon. Hindi mo kailangan ng bagong bahay, bagong sasakyan, bagong damit. Ang kailangan mo lang, bagong pananaw. Hindi mo kailangan ng bagong buhay. Kailangan mo lang makita ng buhay mo ngayon ay punong-puno ng pagpapala at grasya mula sa Diyos. Amen? Kaya kung hindi mo mabago ang iyong sitwasyon, kapatid, umpisan mo, baguhin mo ang iyong paningin. Dahil minsan, ang himala, hindi po nangyayari sa labas, sa iyong paligid. Ang himala, minsan nangyayari sa loob mo. Amen? Kapatid, kung meron kang tinga sa iyong buhay ngayon, kung meron kang negative bias, tanggalin mo yan. Kaya mo naman kung pipiliin mo. Pero wag mong kalimutan, mas marami ang buo kesa sa sira ng iyong buhay. Mas marami kang tinatanggap na biyaya kesa sa mga problema. Mas malaki ang awa ng Diyos kesa sa mga kabiguan mo, kesa sa mga kasalanan mo. Palagi lang natin tingnan ang Panginoon nating Jesucristo. Pinapahayag niya sa Ebanghelyo, siya daw ang ating mabuting pastor na iaalay niya mismong buhay niya para sa'yo, para iligtas ka. Kaya, bakit ka pa matatakot? Bakit ka pa mag-aalala? Ngumiti ka na, magalak ka na, manatili kang payapa. Magpasalamat tayo sa Kanya ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Ang Panginoon ng mabuting pastol na nakikilala sa mga kabilang sa kanyang kawan, sa kani-kanyang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos at taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Ating sabihin,
Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon nito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Amang lubos sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matuwid na daan. Ang iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin, alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming katuwa ngayon, ay pagpabaguhin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo na muling lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Buhay ni Jesus ay ating nadama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng magpakailanman. Pagkaloob mo kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po ang isang ugat ng ating lungkot. Our negative bias. Hindi ibig sabihin merong isang maliit na problema ay problema na lahat ang nasa iyong buhay. Para ikaw ay sumaya muli, para magkaroon ka ng kapayapaan, kailangan mong mag-refocus. Positive reframing. Kailangan tignan mo muli yung mga biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa iyo, ang awa ng Panginoon sa iyong buhay. Minsan, may mga nagpapapicture sa akin, mga matatanda, pero halatang halata, hindi marunong mag-selfie. Father, selfie tayo. Pagkakita ko, ang laki-laki ng butas ng ilong ko no? Ang gagawin ko, ako na lang punay, kukunin ko. Dahil alam ko mas marunong ako mag-selfie. Ay, ang galing mag-selfie ni Father, sabi. Isang kahinaan natin Hindi natin alam kung saan natin itututok ang ating isip, ang ating mga mata, ang ating puso. Di po ba? Pero ang mabuting balita, meron tayong mabuting pastol na dadalhin kanya sa umaapaw na grasya. Sa batis na malinaw, sa malabong na pastulan. Kaya kapag nagkakaroon ka ng problema, go back, focus on the good shepherd. At para mawala yung iyong nararamdaman na bigat, paulit-ulit mong sabihin, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ano pang kailangan mo? Binibigay na nga niya mismo ang buhay niya sa iyo. Bakit ka pa malulungkot? Bakit ka pa mag-aalala? Kaya yan po ang ating dasal ngayon para muli tayong lumakas, mabuhayan tayo muli. Sabihin natin, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Praise and